Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi maaari ang sinasabing deportation ni Remulla dahil labag ito sa umiiral na prinsipyo ng batas. Ang desisyon ng korte na huwag payagan ang extradition ni Teves ay dahil sa maaari itong isailalim sa torture at malupit na parusa dito sa... Ayun, tingnan mo. Ano sinasabi ni Ha? Hindi pwedeng pauwiin si Teves kasi haharap yan sa torture. According to Attorney Topacio, cruel and degrading and inhuman punishment in his country of origin. Ibig sabihin, sa Pilipinas, sasagupain ni Teves ang torture, cruel and degrading and inhuman. Hindi makataong parusa. Bakit? Politika nga eh. Eto, Boying, pahiya sa abogado. Tinawag na walang alam sa batas. Alam mo, tawagin ba naman ng departamento niya na ang DOJ ay competitive judicial court nung paghuli kay Tatay Digong. Doon pa lang alam mo na kung ano eh. Tapos itatangging ngayon, sasabihin niya figuratively yung sinabi niya, hindi naman daw. Di ba? Laban bawi. This is the same man na nagsabi hindi daw nila papayagan ng ICC dito aarestuhin. Laban bawi. Ngayon binabawi nila na sinasabi nila talaga naman ganun na pwede naman magbagong isip ng tao. This is the same man na sinasabi na walang alam sa batas. Well, his passport has been cancelled. All they have to do is deport him here. That's all they have to do. Bukod sa paghahain ng motion for reconsideration o apela sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal para sa kahilingang pauwiin sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves, ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, pwede naman na i-deport na lamang ng Timor-Leste si Teves. Paliwanag nito, undocumented na dayuhan ito sa kanilang bansa matapos na kansilahin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang passport nito. Ang pagkansila sa passport ni Teves ay dahil sa mga kinakaharap nitong kaso dito sa Pilipinas kaugnay ng Pamplona Massacre. Ito punto ni Remulla, ni Boying. Kasi gusto nilang pauwiin si Teves. Ngayon, ang sabi ng Timor-Leste, nag-apply po kasi ng asylum. Kasi karapatan po yan, okay? Nirerespeto yan ng ibang bansa. Nag-apply ng asylum, political asylum si Teves sa Timor-Leste. Okay? At gusto ni pauwiin itong si Boying si Teves para dito ay sabi nga pahirapan, ikulong. Yun po yung lumalabas na balita. But siguro para sampahan ng kaso rito at harapin yung batas. Pero ang sabi ng Timor-Leste hindi pwede. Bakit? Alam ng Timor-Leste na yung kaso ni Teves is the same as yung kaso ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, na the same as the kaso ni Tatay Digong na it's just political, even bantag. Political harassment lang. Hindi talagang totoong krimen ang nagawa. Kung hindi, hinaharas lang dahil kalaban sa politika, ganun po. Naniniwala ang Timor-Leste. It's not for me to judge kung totoo yun or hindi. But as far as I'm concerned, tama po ang sinasabi ng Timor-Leste dahil nakikita nila this is political. So, pwede yung gawin. Anong ginawa ni Boying? Kinancel ang passport. Yun ang style ni Boying ngayon. Para sa ganun, walang passport yan. Ba't nandyan sa bansa nyo? Di dapat pauwi nyo na yan. Undocumented yan. This matter is just a very simple matter of an undocumented Filipino who's accused of a crime to be returned to the country. For them to complicate it is a big stretch. Kita mo. Pag ito lang salita, parang kinukomplicate mo, it's a big stretch. Simple lang, walang passport. Ganun. Alam mo pag nagsalita to si Boying, parang puro tama. Di ba? Ano sinabi nila? Ang DOJ daw ang competent judicial court. Tapos binawi, di ba yung sinasabi ko kanina? Pero pagka magsalita sila, parang lagi silang tama. May ganyan ang bully, napapansin nyo. Ang bully, parang walang nagawang mali. Laging tama. Ganito yung nangyayari kay Boying. Parang, ba't yung ba pinapakomplika? Walang passport tapos pauwiin yan. It's not simple as that, Boying.
And there are a million reasons for this to happen. Marami umanong ahensya ng gobyerno ang kumikilos upang mapauuwi ang dating mambabatas. Hindi rin maganda para sa Timor-Leste na nag-a-apply para maging kasapi ng ASEAN ang kanilang ginawa. It is not going to be pleasant for Timor-Leste because they're applying to be in the ASEAN. And we are one of the founding fathers of the ASEAN. So nananakot ng style ni Boying. Nag-a-apply sila maging member daw ng ASEAN. According to him, hindi natin alam kung totoo. Basta according to Boying, nag-a-apply sila maging member ng ASEAN at isa sa founder po ang Pilipinas. So tinatakot. Tingnan natin ano masasabi ng abogado. Fathers of the ASEAN. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi maaari ang sinasabing deportation ni Remulla dahil labag ito sa umiiral na prinsipyo ng batas. Ang desisyon ng korte na huwag payagan ang extradition ni Teves ay dahil sa maaari itong isailalim sa torture at malupit na parusa dito sa... Yun tingnan mo. Ano sinasabi ni hindi pwedeng pauwiin si Teves kasi haharap yan sa torture. According to Attorney Topacio, cruel and degrading and inhuman punishment in his country of origin. Ibig sabihin, sa Pilipinas, sasagupain ni Teves ang torture, cruel and degrading and inhuman. Hindi makataong parusa. Bakit? Politika nga eh. Diba? sa bansa na labag sa saligang batas ng Timor-Leste. Ang paghiling anya na i-deport si Teves ay paghiling din na suwayin ng Timor-Leste ang konstitusyon nito. Dapat alam anya ito ni Secretary Remulla bilang isang abogado, cabinet member at pangunahing tagapagpatupad ng batas. Ayun, ito, ang ganda ng sinabi ni Topacio. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka double standard itong si Secretary Boying. Ano sinasabi niya? Sabi ni ito walang alam sa batas ito. Ha? Abogado ka pa man din, Department of Justice Secretary ka pa man din, Boying. Hindi mo alam 'yan. Bakit? Hindi mo kasi nasa batas nila, hindi po pwedeng suwayin ng Timor-Leste yung nasa batas nila na hindi sila pwedeng magpauwi ng isang tao na alam nila ay hindi makakamit ang kanyang karapatang pantao. So, hindi natin kabisado anong batas sa Timor-Leste, but according to Topacio, yun ay nasa batas ng Timor-Leste. Bakit kine-question mo, Boying? Bibigyan ko kayo kung gaano ka double standard si Boying. Wala tayong jurisdiction. Ang ibig sabihin ni Atty. Topacio, wala tayong jurisdiction sa bansang Timor-Leste na kung saan nandoon si Teves. Kaya wag mong utusan, Secretary Boying, na gumawa at labagin ang batas ng Timor-Leste. Wala tayong karapatan doon. Wala tayong soberanya. Naiintindihan? Pero gusto ni Boying, sundin siya kasi walang passport. Ganun sabi niya, wag nyo na i-complicate, ganun lang kasimple. Hindi po pwedeng ganun kasimple. Hindi nila pwedeng labagin yung batas nila doon. Batas nila yung na dapat proteksyonan nila si Teves. Yan nga ang nakakainis dito eh. Buti pa yung ibang bansa, pag may tao sa kanila, poproteksyonan nila kahit hindi nila kalahi. Tayo, nakalahi natin si Tatay Digong, pinamigay natin sa puti. Ganun tayo kalakas mang-api ng kapwa nating Pilipino. Sila pinoprotektahan pa ang karapatan ni Teves. Naintindihan nyo? Bigyan ko kaya halimbawa pa na kung gaano ka double standard. Gusto niyang utusan gawin ng Timor-Leste na wala tayong jurisdiction. Ngayon, sinasabi, pabalikin si Tatay Digong. Anong sinabi niya? Dandil yun, dandil. Bakit? Wala na tayong karapatan sa... Andun na si Tatay Digong eh. Hindi natin pwedeng utusan doon. Wala na tayong jurisdiction doon. Wala na tayong soberanya ron. So anong ibig sabihin? Anong ipong gusto ko palabasin? Pagdating kay Teves, gusto niyang utusan ng Timor-Leste. Pagdating kay Tatay Digong, wala tayong karapatan doon. Done deal na. Nakita nyo kung how conflicting. Ha? How conflicting yung sinasabi nito si Secretary Boying. Kung sa tingin mo, dapat utusan mo
yung Timor-Leste pauwiin si Tevez. Di dapat, utusan din natin ng Netherlands, ang Hague, ang ICC na pauwiin si Tatay Digong. Bakit? Illegal eh. Illegal ang pagkakadakip. Hindi mo pwedeng gamitin yung sinasabi mong wala tayong soberanya sa ICC dahil nandun na si Tatay Digong tapos gagamitin mo kay Tevez. Naintindihan nyo po? Oh. Yan yung sinasabi natin. Ang politiko ngayon, alam mo kung bakit gaano kaabusado? Dahil double standard. Gagamitin nila sa isang bagay that will fit their agenda, pero pagdating na sa ibang bagay with the same scenario, iba na ang gusto nilang gawin. Hindi po pwede. Yung bawal sa pinakamayamang Pilipino, yung bawal sa presidente, bawal din sa pinakamahirap. Yung bawal sa pinakamasamang tao sa Pilipinas, bawal din sa pinakamabuting tao sa Pilipinas. As simple as that. Protection of the law, equal protection of the law. Correct po dito si Atty. Topacio. Pangunahing tagapagpatupad ng batas, Dantiamento UNT. Diba? Hindi ko alam, balik na naman sa sa media to si Boying. Dati araw-araw to, binabanatan namin kasi medyo palpak talaga ang banat nito. Kaya ngayon, nawala siyang bigla. Ngayon masakit. Grabe, tindi ng kapit na sa buhay nito, no? Oo, balik na naman siya. Nangayayat lang dati, laki-laki nito. Ngayon, nangayayat lang. Tapos, ito na naman siya.